Nakita ko na yung aming tour guide si Charles. Let's go get in the bus. So I think ito daw yung longest na suspension bridge dito sa Korea. It's my seatmate from the bus. Do you wanna say hi to my video? From Russia. What's your name again, Larry? DMZ. Hi guys, welcome back to my channel. So we are still here sa South Korea. So nandito tayo ngayon sa Myeongdong. 7 in the morning here in Myeongdong. Tignan nyo, diba? Medyo tahimik pa siya. Sobrang aga natin ngayon because we are doing a tour. We are going to visit the DMZ or yung demilitarized zone dito sa South Korea. Actually, it's a zone that divides both the North and the South Korea. No? So parang yun yung peaceful na zone na kumbaga merong buffer zone between the two borders para wala munang ceasefire muna, no? Wala mo lang away. I'm just excited kasi somehow magkakaroon tayo ng glimpse of North Korea and then mas matututunan natin yung history kung ano bang nangyari, ba't nagkaroon ng war between the two, no? So I just booked a tour on Klook, yung DMZ tour. Ilalagay ko na lang dito ang tour na aking nabook. And of course, if you also want to do this tour, you can use my discount code Marvin sa Mako Klook. So maraming mga, depende kung saan kayo malapit. Ako kasi sa Myeongdong, merong meet up point dito sa exit number 9. Pero if you're also staying in Hongdae, like meron din silang meet up zone doon sa Hongdae. I think, I'm not sure kung meron pang isa. Check yun na lang yung parang footprints ng tour. But merong meet up zone dito sa Myeongdong tsaka Hongdae, no? So 7:30 daw, pero sabi nila please arrive 5 minutes before. 7:07 na. Medyo maaga pa ako. Inagahan ko kasi nag-message sila sa WhatsApp na bawal daw magdala ng or bawal kumain sa bus, sa tour bus. Pero pwede namang daw magdala kung meron kong pagkain, pero bawal kainin. So sabi ko, shucks, parang kailangan ko muna mag-breakfast before the tour para may energy tayo. So siguro magko-quick convenience store lang ako before tayo pumunta doon. Hanapin ko lang yung exit number 9 kasi para may peace of mind ako kung saan banda siya. Tapos bili na tayo sa convenience store. Yan. I just super love yung location ng aking hotel. Like as in nasa Myeongdong siya. Itong Myeongdong na Myeongdong. It's called Step In Myeongdong 1. So you can also book that on Klook, like super budget hotel lang, mga around 2,700 pesos, good for 2. Ay, ito na, this is Myeongdong. Myeongdong exit number 6. Tapos doon sa kabila yung exit number 7. So I assume ang exit number 8 doon and 9 doon, tama ba? Exit number 3, papuntang Ensol Tower. Kita niyo yung tower na to? Yan. Punta tayo sa exit number 9. So yun guys, marami na mga tour buses dito pero iba siya, 6015. Ay, nandoon. Wait lang, nag-chat na yung tour guide ko na nandyan na daw yung bus nila pero 7:10 pa lang naman. Nag-send na yung tour guide ng picture na nandito na daw yung bus. Pero 7:10 pa lang, sabi niya kahapon 7:30 ang pick up sa Myeongdong. Shucks, baka iwan nila ako. Wait lang, magpapakita lang ako sa kanila. Ayan guys, may mga nakasulat na DMZ tour pero hindi yan yung bus number ko. Exit number 9. Ala! Exit number 10 na to. Ayun yung 9 eh. Oh, exit number 10 na to eh. Ayan guys, nag-chat na yung tour guide ko. Sabi niya, ayan yung suot niya. Tapos sabi ko exit number 9, sabi niya yes. Kaso dito sa 9 wala pa naman eh. Ayun o. Maraming mga DMZ tours dito. Yun lang yung ano nyo guys. Maraming DMZ tours, marami ding tour guide. Pero feeling ko 7:14 pa lang naman. Wala pa yung tour guide namin. Baka 7:30 or 7:25 pa siya dadating. Sakto may 7-Eleven dito. Yan, sa exit number 9 may 7-Eleven. Tara, bili lang ako ng pagkain. Quick breakfast lang tayo. Ay, maliit nga lang. Medyo maliit lang yung 7-Eleven dito. Ano kaya mawi-breakfast natin?
pumasok lang ako kasi medyo maliit yung 7-Eleven na yun. Tapos as in, may katabi lang siya. Dito kasi yung mga convenience store, tabi-tabi lang, no? So may katabi siya para mas malaki dito. Baka mas may option tayo dito ng other food. Wala akong makita dun sa kabila eh. Yun guys, wala pa naman yung bus. Like, sobrang quick breakfast lang tayo. Bumili lang ako ng tea and then cheesecake. Ayan. Parang fluffy kasi ito. Parang natikman ko na to last time. Feeling ko masarap to. Not sure. Let's see. Okay. No. Natin yung tea. Black tea. Nakakaligaga ako baka biglang dumating yung bus. Sarap. 0 calories, true ba? Sinote ko ulit yung kahapon ko na damit kasi hindi ko siya na-ROI. Di ba? Ang lakas kasi ng ulan kahapon, hindi ko siya masyadong nasuot. So this is my outfit for today, guys. Nakita ko na yung aming tour guide si Charles. Let's go get in the bus. 9073 yata. Wala daw seat number eh. So, ayun. And guys, we've just arrived sa ating first stop, the Suspension Bridge. So, itong tour pala namin, kasi nag-avail ako na parang combo DMZ tour plus Suspension Bridge. Merong tour na parang DMZ lang, nakafocus lang sa demilitarized zone. Pero ang in-avail ko kasi yung combo. Yung DMZ is more of the historic side. Ang Suspension Bridge naman is more on the views and opinions of the yung more of the nature, ganito views. So, inuna namin yung Suspension Bridge. So yun guys, sobrang full pack ng aming tour. Parang puno yung bus namin. Sobrang dami nag-avail ng tour na to. Ayan, kita niyo yung mga naglalakad doon. Nagpahuli lang ako pero lahat yan. Ayan. Lahat yan ay aking mga ka-tourmates. Ayun. Ayun yung ating lake na. May lake na doon. Pero sundan lang natin yung tour guide na. Sobrang lamig. My God. Ang ano na talaga ng weather, no? Spring na kasi ngayon. Pero yung lamig niya pang winter talaga. No joke guys. Naka ganito. Pero ang nipis kasi nito. Pero meron pa akong isang may jacket pa ako sa loob. Pero hindi kasi ito heat tech. Kasi hindi ko naman na-expect na pang winter kasi April na nga, di ba? Parang uncomfortable yung lamig for me. Parang hindi giving yung ito. Hindi niya kayang yung lamig. Nilalamig pa rin ako. Tapos merong cafe daw dito ito. Ang cute ng cafe. Sabi ng tour guide namin kasi di ba bawal kumain sa bus. May cafe daw dito, pwede kaming kumain. And magkape-kape. Tapos dito daw sa may area ng Suspension Bridge, wala daw trash bin. So lahat ng mga trash nyo, itong si cafe daw yung mag-collect. So for example, may mga basura kayo, bigyan nyo lang daw dyan sa cafe. Parang autumn yung kulay, no? Pero spring ngayon guys, spring, pero ang kulay parang autumn. Ayan na yung bridge. Tara mag-bridge muna tayo guys. When you go to the other side, you see a little walkway. But that one too well to take, so please have a little bit experience and please come back across the same bridge. Okay. So ito na yung Suspension Bridge guys. Sabi ng tour guide namin medyo malawak daw dito, so we can experience daw a little bit of walk. Pero sabi niya parang sobrang lawak ng walking trail, so baka hindi daw kaya ng oras namin kasi parang mga 50 minutes lang ba kami dito. Sabi niya experience niya. Tara maglakad na tayo kasi we have limited time. Okay guys, let's go. Ay, cute. Alam mo, cute to mag-reels dito, mag-video-video ka, tapos may kasama ka na. Tayo for the selfie lang. Ano ka, babakal ka, babi? Hindi. Hala, bakal. Ano ba kung mahulog yung selfie? Yung ano? Ayan. Huy! Galing naman. Doon tayo sa medyo Wait lang, doon tayo. Ang ganda dito sa Suspension Bridge, no? Kalmado lang. It's giving kalma vibe.
So I think ito daw yung longest na suspension bridge dito sa Korea. And then ginawa daw talaga nila to kasi gusto nilang gawing tourist spots. Yung spots, ang dami na naman. Tourist spot yung area na to. So kinonstruct nila itong suspension bridge noong 2018. So ilang years na? 19, 20, 25. Almost mga 7 years na siguro. Situated siya sa lake daw. So dati daw itong nire-relay ko lang yung mga narinig ko sa tour guide sa bus, no. Sabi niya na parang this is a reservoir. Tapos change nila yung pangalan, ginawa nilang lake para daw maging tourist spot. Parang mali. Parang mali yung information. Basta ganun, para mas madali siguro madaling matandaan. Basta naging lake na siya. Mali yata. Parang di na tama yung sinasabi ko. May maliit na glass dito. So kung gusto mo ma-experience, ayan. Sobrang kalmado niya lang. Ang hirap lang kasi wala akong picture. Parang gusto ko magka-picture dito kahit isa lang. So city daw to, itong area na to city, pero ang feels niya more on parang countryside na, no. Parang super laid back. Okay guys, so at the end of the bridge, yan, meron ditong spot na pwede kayo mag-take ng photos. Tapos ang background nyo yung suspension bridge. Yan, no. Sobrang kalmado. Hey, meron ding spot dun, no. Parang talaga siya trail, no. Kung gusto nyong lakarin, feeling ko paikot siya. Pero since nakatour tayo, hindi naman natin malalakad ng ganong kalayo kasi we have limited time lang, no. So let's just make the most out of the limited time that we have here. Ay, bakal ka, Bobby? Hindi. Mukhang bakal, oh. It's a prank. Grabe, sobrang lamig. Sakit ng ko. Akala ko tapos na ako sa winter trips ko. Nagda-drain na naman yung mukha ko. Tsaka ang sakit sa kamay. Mahangin pa, so yung buga ng hangin mas nakakadagdag sa lamig. Magkape ba tayo? So parang gusto ko magkape para mainitan yung katawan ko, pero parang wala na yata tayong oras. So yung population daw sa area na to, sabi ng tour guide namin, is 500,000. Ang total population daw sa Seoul is 10 million. So kita niyo yung difference, no? Mas malaki daw yung city na to, pero mas populated sa Seoul kasi syempre siya yung pinaka-center. So yun guys, may bilihan ng kape dito, pero haba rin ang pila eh. Pero kung gusto niyo magkape, mga 5,000 won, siguro mga yan, 200 pesos. And up yung 6. Haba ng pila, B. May pila ba tayo? May area dito na pwede kayong magkape. Yan. Chill day kung hindi pa kayo nag-breakfast. Although nakakain na naman ako ng tinapay kanina. I think I'm all good. All good na ako. Gusto ko lang talaga na mainit na something. Pero ang haba ng pila ng kape, oh. Tignan yung mga suit nila guys, no. Pang winter pa. So yun guys, nakita ko ng tour guide ko. Tapos sabi niya, mag-picture ka dito sa suspension bridge. Di nag-post naman ako. Tapos habang pinapicturean niya ako, sabi niya na parang, oh, I like your posture, ganyan, I like your pose. Tapos nung chinek ko yung photo ko, hindi maganda. Ano mo, nag-expect ako ng maganda kasi habang nagaganong-ganon ako, di aura-aura ako, sabi niya, yeah, nice, I like your pose, I like your posture, gumagano. Words of affirmation si tour guide. Tapos yung result look, ano yan? Diba? Saan maganda dyan? Maganda ba? Parang hindi. Parang nadaan tayo sa positive scripting. Ang aga-aga naniwala ako. Naniwala ako na may maganda akong picture.
Sa prank. Mas okay pa yung selfie ko. Tingnan nyo, oh. Chicana. Latina. Selfie na lang tayo. Ay, hindi maganda yan. Oh, di ba? Chicana. Oh, may kubo dun, oh. Wala lang, share ko lang. Parang ganda ng vibe, no? Oh. I'm a vibe. I'm inside. Parang gusto ko mag-aura-aura dito. Huwag kang mahulog, di. Medyo ano yan, ha? Malalim yan. Akin ka na lang. Akin ka na lang. Iingatan ko. Akin ka na lang. Akin ka na lang. Charing lang. Wala nang ihigit pa sa'yo. You know why 7, 5 kilometers of red area, 2 kilometers of green area. That's why. Before the Korean War, there's no like green or red area. Nothing was here, and there was one train station. It's called Changdan Station. The train you see here was cut near Changdan Station. It was on the way to North Korea with many war suppliers for United Nations during the war. But the train got stopped by a huge crossfire. So you can imagine that one side the Chinese troop shooting and the other side the US troop shooting. That's why the train has so many bullet marks, which used to run go back and forth between the Koreas. If we put this train here, hoping that we will go to North Korea by the same train again. This is our hope. Ayan guys, na pakinggan nyo naman yung tour guide, no? So nakarating na pala kami dito sa first stop nitong DMZ proper tour na, no? Sa Imjingak Peace Sign. So sa area doon to, maraming mga Americans na namatay. Tapos ang interesting ng kwento about the demilitarized zone. So ang demilitarized zone, itong DMZ, hindi pala siya yung mismong border. Isipin nyo may border, meron pang buffer space na 2 kilometers to North Korea and then 2 kilometers to South Korea. So yung buffer zone na to, na nagkasundo yung North tsaka South Korea, na sa zone na to, no militaries, no weapons, no tunnels, no anything. Kumbaga ito yung parang ceasefire area. But the truth is, sabi ng tour guide namin, the truth is, sa zone na to, meron talaga mga landmines, may mga bombs na tinanim, both yung South tsaka North Korea. Siguro parang preventive measure na lang din nila na if ever umatak yung North Korea or South Korea, meron ng mga mines doon. Pero technically or theoretically, ang pinagkasunduan talaga nila sa zone na to, walang military, walang anything. Tapos ang saya na, ang interesting ng kwento kung paano nagkaroon ng war between North and South Korea. So itatry ko na ma-relay yung message na from the tour guide, no. So during the World War II, no, after the World War II pala, diba yung Japanese occupation, kinolonize kasi ng Japan ang Korea ng mga 30 plus years. So after na matapos yung World War II, binitawan na ng Japan yung mga bansang kinolonize niya, no? So ang Korea, isa siya sa mga binitawan na ng Japan. Tapos since ang Korea wala silang own government after ng Japanese occupation, hindi nila alam kung paano magpatakbo ng government. So nagkaroon ng kasunduan na ang North Korea, tutulungan muna siya ng Soviet Union. Parang siya muna yung siya muna yung magra-run ng government. Tapos yung South Korea, yung United States muna. Parang initially ang pagkakasundo nila 5 years lang na tutulungan para alam mo yun, matuto yung South Korea na magkaroon ng own government, magpatakbo. So ang nangyari, supposed to be magkakaroon ng unification between South Korea and the North Korea. However, ang North Korea, since iba yung type of government niya, which is dictatorship or communism, different siya from South Korean government na Republic ba? Republic of Korea. Republican kasi may nag-elect sila ng di ba? Nag-elect sila ng president. So, nagkaroon ng ambition yung leader ng North Korea na sakupin yung South. So, nanghingi siya ng tulong sa Union Soviet na parang nanghingi siya ng mga tanks, nanghingi siya ng mga weapons para sakupin yung South Korea. Parang ganun, sakupin yung South Korea. Tapos, una daw hindi pumayag yung Union Soviet, pero later on napapayag ng North Korea na suportahan nila. So, nung sinakop nila yung South Korea, di ba, with the help of Union Soviet,
almost matatalo na daw yung South Korea. Parang yung Busan area na lang, yung pinaka south part na lang yung natitira na hindi pa nasasakop. Doon daw nag-enter si US. Parang kinausap ng USA yung United Nations na tulungan natin yung South Korea kasi parang ini-invade ng North Korea. So, doon pumasok si South Korea. So, nagpadala rin sila ng mga weapon, nagpadala rin sila ng tulong hanggang sa naibalik nila, na-restore nila yung South Korea. Parang there was one time daw na almost masasakop na yung North Korea. Diba? North Korea, tinutulungan ng Union Soviet. South Korea, tinutulungan ng United Nations, tsaka US. Almost matatalo na yung South Korea. Pero nung tumulong yung UN, masasakop na dapat yung North Korea. But then, meron daw bagong country na nag-enter, which is China. Tumulong din ng China sa North Korea. So, bumalik ulit. Di ba, nagsasakupan sila North, South, nagsasakupan. So, bumalik ulit sila sa gitna. Tapos siguro walang nagpapatalo kasi lahat sila walang nagpapatalo. So, nagkaroon sila ng agreement na okay, meron silang line na hahatiin talaga ang North and South Korea. And then, para hindi din ganun kabilis ang pagsasakop, di ba, kasi kung ganun mainit yung dalawang bansa, mabilis magsasakupan. Kaya nagkasundo sila na meron pa tayong buffer space. Ito na nga ang demilitarized zone. So currently, ito yung the best spot na mapupuntahan natin para magkaroon tayo ng glimpse sa North Korea. Although I think may mga tour na pupunta ka sa North Korea talaga, pero medyo nakakatakot. But this is the demilitarized zone. Ayan, oh. So makikita nyo may mga wires dyan. Tapos ang North Korea na daw is nandoon. Sige nga, check natin kung hanggang saan ang kaya nating mapuntahan. Ayan, meron pa dito mga remains ng mga tanks nila before. So sabi ng tour guide namin, kumain na kami dito ng parang lunch. Ah, hello! Sure, hi kayo sa video. Hello! Oh my God, makakasama na kami sa vlog! Lagi ka namin pinapanood. Kayo na JM. Oh, nice to meet you. Ayun, may nakilala pa tayo dito guys na viewer. Thank you, nice to meet you guys. So sabi ng tour guide namin, kailangan na daw kumain dito kasi itong DMZ tour, mamaya may pupunta kaming tunnel. Tapos sabi ng tour guide, sobrang nakakapagod daw doon. Kailangan namin ng energy. So kakain na ako. Ayun, may nice to see you din. Pero may nire-recommend siya dito tindahan ng mga corn dog or magsisi you na lang ako. Corn dog na tayo. Tara, corn dog. So ito sa building na to, sabi ng tour guide namin may mga nagbebenta ng street food. Pero hindi daw sobrang sarap. Very honest. Sabi niya, don't get your hopes up. Sabi niya, hindi daw sobrang sarap ng mga pagkain dito. Pero sabi niya, kailangan namin kumain kasi daw. Kailangan namin ng energy later sa mga activities. Okay, meron silang mga odeng, 6,000 won. Cup noodles, 2,500. So, nyo mag-cup noodles. Ay, cooked ramen. Gusto ko mag-ramen. Ano yung cook? May corn dog din dito. Ay, gusto ko ito. Sausage and rice cake, 4.5k. May chicken din sila. Oh, pancake. Okay guys, bumili lang ako ng sausage plus rice cake. Tsaka bulgogi hotdog, corn dog. Ang total itong dalawa is 9,000 won. Mga magkano yan? 918. 360? Okay, try muna natin to. Cheers! Masarap naman. Masarap naman yung sausage, in fairness. Baka mataas lang yung standard ng tour guide namin kasi taga Korea siya, no? So mas mataas yung standard nila sa Korean food. Gusto ko yung sauce. Sweet and spicy. Sarap yung rice. Nakasilong lang ako dito sa parang ayan. Takot sa araw. Yung iba kasi ayun, mayroong mga upuan dun pero nasa arawan sila. Pero natin yung corn dog. May cheese kaya ito na gumagana. Okay. Okay lang. Mga 8 ko to. Ito mga 9.
Gusto ko to, yung sausage. We're on the bridge named Unification Bridge, which is built by Hyundai Corporation. And when you look this way, do you see the one red roof building on the other side of the river? One red color roof building. That is one of the oldest U.S. military bases. It's called Camp Reeves. Camp Reeves. They were stationed here from 1953 to 2004. That's why we set the village here back in 1973. And two, we wanted to have a civil force who can work with a military base around here. They look citizens, but when something happens, they turn into soldiers. But it was up until 1980s. They don't do that anymore. But they used to get hard trainings like soldiers. Hey guys, ngayon naman papunta tayo sa tunnel. Medyo mabilis yung mga pangyayari. Ito yung tunnel daw na parang kinonstruct ng North Korea secretly, tas na-discover ng South Korea na nagko-construct sila ng tunnel dito sa DMZ. Eh di ba nga ang DMZ hindi ano siya, demilitarized zone, dapat walang mga kung ano-ano mangyayari. Kumbaga yun yung safe zone between the two. Tas na-discover nila itong tunnel na to. Yun yung pupuntahan natin. Before we go in, we're gonna put all of our belongings in lockers. No hats because we're going to need a helmet. So all cell phone, camera, small backpack, please put everything into the lockers. Staggering sounds of artillery. Although North and South Korea established their own governments after World War II, the peace didn't last long. Revealing its ambition to conquer South Korea, North Korea started the Korean War in alliance with the Soviet Union. And the war from starting again. But even after the armistice agreement, North Korea dug underground tunnels below the demarcation line in order to invade South Korea. On November 15, 1974, an underground tunnel was discovered 1.2 kilometers south of the demarcation line, which is 8 kilometers northeast of Goranpo, Yeoncheon, Gyeonggi-do. Guys, bawal daw yung gamit. Pupunta na kami sa tunnel, pero bawal daw ang anything. Kailangan iwan dito sa locker. So, ikukwento ko na lang kayo yung experience namin mamaya, tsaka yung ibang information. Ang dami ng information na hindi ko ma-share kasi mabilisan. Oh my God. Hindi ako na-inform. Nakakapagod yung tunnel, guys. So, if magbabala kayo mag-DMZ tour, sinasabi ko na agad sa inyo, hindi madali yung tunnel, ha. Pababa kasi siya, eh. Mas madali ko yung pababa. Tapos pagdating nyo doon, mababa lang yung tunnel. So, gaganong kayo. Doon ko na-appreciate yung height ko. Na, ay, thankful hindi ako super tangkad. Kasi yung mga matatangkad, hirap na hirap sila, guys. Tapos nauuntog sila. May helmet naman. Nauuntog sila kasi kahit nakaganon sila, yung iba sobrang tangkad talaga, lalo pag foreigners. Yung iba nakaganon na sila. Naglalakad sila na nakaganon pa rin. Sabi ko, oh my God. Sobrang struggle para sa mga matatangkad. May advantage din pala yung mga sakto lang yung height. So, ito nga no, isa sa mga tunnels na na-discover ng South Korea na ginawa ng North Korea. Although, dininay naman daw ng North Korea na sila yung gumawa. Pero parang marami kasing evidence na yung tunnel from North Korea papunta dito sa South Korea. So, ayun, sinarado na nila, tinakpan na ng South Korea yung ibang parts sa kalagitnaan para hindi na daw magamit ng North Korea. So yun, if you're into history and you want to experience or makita in person kung ano yung itsura ng mga tunnels na ginawa nila. So basically parang binobomba nila, tapos pagsasabog, ganun yung pag-ano nila ng tunnel, pag hukay, nagpapasabog sila. May mga naiwan kasi doon na parang hindi debris, eh. Yung parang mga shape na parang may tinanim sila mga bomba-bomba or mga ganun. Okay. Ano pa bang mga... Labas muna tayo kasi naiinitan ako dito. Tapos sabi ng tour guide namin, si Charles, did you know na muntik na daw magkaroon ng reunification between South Korea at North Korea? Kasi 10 years, merong daw 10 years na time from 1998 to 2008, nagkaroon ng president sa Korea na parang in-encourage niya yung reunification between the two.
Tapos yung CEO ng Hyundai, yung sikat na car company Hyundai, di ba? From Korea yon. Yung CEO nun, ginawa niya yung reunification bridge, yung kaninang dinaanan natin na nasa bus tayo, di ba? Yun yung nagdudugtong sa South, magdudugtong sana sa South tsaka North Korea. Ginawa niya yung reunification bridge na yon. Tapos, there was a time, yung 10 years na yon, yung mga taga South Korea, freely sila nakaka-visit sa North Korea. Hindi yung buong North Korea, pero may part sa North Korea na navivisit nila. As well as yung CEO ng Hyundai, nagtayo siya ng company sa North Korea, tapos nag-hire siya ng mga North Korean people to work for his company. Kasi nga, he was born in North Korea. Ang ancestors ni CEO ng Hyundai from North Korea, pero nasa South Korea na siya ngayon. So parang somehow yung puso niya, may part ng puso niya na nasa North Korea. Kaya gusto niya sana magkaroon ng reunification, kaya nagtayo siya ng bridge. Tapos nag-donate daw siya ng 1,000 won na cows. Kasi ang logic daw nun, na from North Korea, may dinala siya na isang cow papuntang South Korea. Tapos parang yung, kaya 1,000 won. Yung one na cow, yun yung galing sa North Korea. Tapos yung 1,000, yun yung parang interest na gusto niyang mag-pay back sa kanyang ancestor. So hello. Hi. Annyeonghaseyo. Social ni ate, afam yung jowa. Sana all te. Ako pa explain lang dito ko pa jowa-jowa ka ng afam dyan. Sana all. Tapos ayun, parang almost magkakaroon ng reunification kasi nag-donate ngayong CEO ng Korea ng cows ba or cows sa North Korea. So parang small steps nagkaroon na ng reunification bridge. Baby steps sana, parang ini-encourage na nila yung reunification until one event happened. A tourist daw from South Korea is nasa North Korea. Tapos itong tourist na babae, gumising siya ng 4 in the morning. Tapos naglakad-lakad siya kasi parang gusto niya mag-breathe ng fresh air until nakalagpas daw siya sa parang line. Hey, this is my seatmate from the bus. Do you want to say hi to my video? From Russia. What's your name again, Larry? Joseph. Joseph? Yeah. Yeah. Nice to meet you, Joseph. He's also a solo traveler. Very brave. How old are you? 21. 21. Oh, very, very young. Yeah, so I was just explaining what we're doing here. Okay. Do you want to say anything to my video? I want Philippines. You should visit our country sometime. Yeah, my friend is also inviting me to visit Russia. Is it a nice place to visit? Do you recommend? Of course. Yeah, but I think it's very, very cold. I'm not sure if I can take the so cold weather. Visit us during summer. Well, which time is the summer? Which months? From June to September is okay. June, okay. Yeah, maybe we could consider that. So yan guys, ituloy ko lang kasi dumaan yung katabi ko yun siya sa bus kasi diba puno-punuan yung bus. Kanina hindi kayo magkatabi, tapos sabi ng tour guide magkatabi daw kami kasi parehas kami solo traveler kasi sobrang puno yung bus. So nasan na nga ba ako? Muntik na sana magkaroon ng reunification until yung ayun nga tourist na from South Korea lumagpas siya sa line. Kasi parang hindi yata masyadong visible yung line or I'm not sure kung anong nangyari kung ba't siya nakalagpas sa line. Tapos madaling araw pa nun. Tapos binaril daw siya ng taga North Korea. So parang after that tragic event, nagkaroon na ulit na okay, bawal na ulit pumunta ng North Korea. Imbis na sana magkakaroon na ng reunification, pero sadly yun yung nangyari. Kaya parang nawala na ulit. Ngayon di ba parang meron na naman silang alitan. Tapos ayun nga, feeling nga daw nila hindi lang ito yung mga tunnels na kinoconstruct ng North Korea. Marami pa silang mga undiscovered na tunnels na hindi pa nila nadidiscover. Kasi parang siguro North Korea is preparing for war. Tapos na-mention pa ng aming tour guide, di ba yung mga taga South Korea, yung mga lalaki, required sila magpunta sa military. Dati 3 years, tapos naging 2 years. Ngayon 1.5 year na lang. Tapos ang mga taga North Korea din daw required din na magpunta sa military. At ang tagal. Pag mga lalaki daw 10 years sila sa military. Pag mga babae pumupunta rin daw 8 years. So imagine, parang ang tagal ng life nila na nakafocus sila sa military. So I think talaga grabe yung military force na meron ang North Korea. Kaya sana wag na magkaroon ng alitan at gulo kasi masyadong magiging magulo kapag nangyari yun. What's your name, guy? Hello, I'm Q. Welcome from California.
I'm in South Korea, and well, I learned a lot of history today. Yeah, right. Yeah. Nice to meet you, bro. You too, dog. Yan guys, isa rin yan sa mga tourmate ko. Nakaka-hi, hello ko lang sa mga bus kapag nakikita ko. Ganun. Naglalakad ako, sabi niya na madami na daw ba akong magandang footage na nakuha. Actually, kuya, ikaw pa lang. Ikaw pa lang yung maganda dyan. Yung ka-seatmate ko pala guys, si Yosef, di ba 21 years old pa lang siya. Sabi ko, ang bata mo naman para mag-travel. Wala lang daw. Grabe, 21 years old. Parang nung 21 ako, bi. Ang iniisip ko lang, anong ulam namin mamaya or... Di ba? Ang iniisip ko lang, ano kayong masarap na ulam mamaya or... Kailan kaya ako makakatikim ng milk tea, ganun. Tapos yung mga 21 years old ngayon, nagta-travel na. Imagine from Russia, tapos pupunta siya sa South Korea. Ito daw yung second niyang solo trip. Ang pinakauna niyang solo travel is last year. Sa Japan naman daw siya. Kasi nagpunta siya ng summer, kaya nainitan daw siya. Kasi sa Russia, di ba malamig yata sa kanila. Sabi niya kapag more than 15 degrees, naiinitan na siya. Guys, ito yung famous na spot for picture taking. Wala kasi magpipicture sa akin, pero andito naman yung tour guide namin. Sana tulungan niya ako. Famous daw to, DMZ. Ayoko na magka-picture guys kasi ang haba ng pila. Magvi-video na lang ako. Ayan. Para thumbnail, DMZ. Or dito. DMZ. Ganun na lang. Ayoko na mag-picture. Basta guys, nagpunta ako dito Baka isipin nyo AI lang to. Wala lang akong picture. Alam mo, wala akong picture dito. Yun lang yung mahirap, no. Yan, siguro ito yung mga tunnels na ginagamit nila during the war. Saan na yung North Korea? Nalito na ako. Dun sa likod? Hi, YouTube. He's checking my YouTube. I'm subscribed on this guy, this cool guy. You also must subscribe. Thank you. Okay, dito kami ngayon sa Dora Observatory. Pero bawal ko kasi i-film yung harap. Pero ako daw, pwede kong i-film yung sarili ko. Kasi nakikita ko na ngayon yung North Korea. Like as in, ano na siya? Kaya ng mata na makita yung North Korea. So, meron lang river. Sayang hindi ko pwedeng ipakita kasi bawal daw, sabi ng tour guide namin. Ito na yung North Korea. Nakikita ko yung flag nila. So, itong Dora Observatory, meron daw mga defectors. Defectors yung tawag yung sa mga tao na nag-escape from North Korea to South Korea. Tapos, nagsabi daw sila na sa North Korea pala ang... Ito is based lang sa kwento hindi rin ako sure. Based lang sa kwento ng tour guide namin na ang sinasabi daw sa mga North Koreans na mahirap daw ang South Korea, na mas mahirap pa sa North Korea. So iba talaga yung paniniwala nila doon kasi limited yung information na binibigay sa kanila, di ba? Parang controlled ng government nila yung information. So nung nakalabas sila sa North Korea, na-shock sila na wow, sobrang progressive pala ng South Korea. Sobrang modern, ganun. Kaya minsan daw yung mga naka-escape, 34,000 defectors na daw yung naka-escape from North Korea. Sometimes nagpapalipad sila ng balloon, tapos nagsisend sila ng mga photos ng South Korea, pinapalipad nila doon para magkaroon ng idea yung mga taga North Korea. Pero minsan daw kasi nakikita ng government ng North Korea, so minsan gumaganti sila. Nagsisend naman sila ng balloon with trashes, with garbage. Hindi daw ini-encourage ng government ng South Korea na mag-send ng balloon kasi nga makakasira pa sa relationship. Pero may organization kasi yung mga defectors, yung mga nag-escape from North Korea. Meron silang parang private organization na sila yung nagpapalipad. Tapos nai-korte pa nga daw, parang nai-korte pero wala daw nagawa. Sabi daw ng parang Supreme Court ng Korea na kalayaan doon ng mga defectors na gawin yon. So hindi daw makontrol ng government ng South Korea yung pagpapalipad. Pero minsan nga nakakatakot kasi gumaganti yung North Korea garbages, magpapalipad sila ng balloons dito. Kaya yung top floor daw dito, yung sa rooftop, sinara ng dito. Kasi daw baka magpadala yung North Korea ng balloons and stuff like that. As in, kinat ng yung doon sa harap, makikita yung North Korea. Kinat nila yung mga trees para kasi daw marami nang nag-escape. So parang sinunog nila yung mga trees para mahirapan yung mga tao na mag-escape kasi tatago sila sa trees. So kung makikita mo parang patag na lang talaga siya. As in parang wala lang, parang patag lang siya na puro brown lang na may mga mountains, ganun. Tapos napaisip ako, paano ba nakaka-escape yung mga taga North Korea? Kasi ang dami na nila, no?
parang isa sa mga ways daw na ginagawa nila is pumupunta sila sa China. Kasi parang meron yatang direct flight from North Korea to China tsaka sa Russia. Kasi 'di ba sila ngayon nagsusuporta sa North Korea, no? Maganda yung relationship ng North Korea, China tsaka Russia. So parang merong direct flight. So some of the people nagfo-fly sila papuntang China, tapos pupunta sila ng South Korea, or minsan China pumunta sa ibang bansa muna sa South Korea. Pero explain kasi may mga areas na bawal mag-camera, no? Yung sa tunnel dito, kumbaga ikinukwento ko lang sa inyo, pero hindi kasi siya pwedeng ipakita daw kasi wala lang, for safety, parang basta siguro for safety purposes bawal mong ipakita. Siguro it's for you to experience na pag nagpunta kayo dito, kung gusto niyo magkaroon ng idea about North Korea, punta kayo, try nyo yung DMZ tour. But I'm telling you, hindi siya madali, yung tunnel medyo nakakapagod, tsaka yung paakyat dito sa observatory medyo pa-hiking ng slide. So yun yung mga factors that you need to consider. And it's an interesting experience, di ba? Makita mo yung North Korea, ayun siya, patag lang siya. Actually may cafe naman dito, so parang gusto kong kumain kasi parang wala pa akong proper meal. Gusto nyo magkape tayo. May parang ganyan lang, patag lang. Tapos nakikita ko pa meron sila ditong tinatawag na Kaesong, parang Kaesong Industrial Village. So parang yung South Korea nag-invest sila ng parang business hub sana, or parang working area sa North Korea, kasi nga dapat parang gusto na nila magkaroon na ng unification, ng peace. Nagtatayo yung mga companies, nag-invest daw talaga sila ng money para itayo doon sa North Korea. Pero ayun nga, even though nagkaroon ng ganun, sometimes daw may umaatake pa rin yung North Korea, may mga binobomba pa rin siya mga villages ng South Korea. So parang hindi na natuloy-tuloy, na sana magsisimula na dapat yung unification, pero parang ayaw pa rin talaga siguro ni North Korea makipag-cooperate kasi nga, I don't know, bakit ayaw nila? Baka nga kasi iba yung paniniwala nila, iba yung government, at siguro power din, no? Kasi parang sila talaga yung nagdi-dictate yung mga leader ng Korea, no? Parang dinidictate nila yung buong Korea, nililimit nila yung information. Baka ayaw talaga nila ng unification kasi para control nila yung tao, no? Control nila kung anong paniniwalaan ng tao. And guys, yung last stop is yung souvenirs. So pinapunta kami nila dito sa parang shop, famous shop daw to sa pasalubong. Tapos dito kasi sa city, it's called, yung city na to is called Pajo City. Ang famous daw is yung ginseng. Tapos meron silang pinagmamalaki na 6 years daw na ginseng. Ayan, may number 6. 28,000 won or mga 1,000 pesos, guys. Yan daw yung sikat. Ito yung mga ginseng, no? So mura daw nila binibenta dito kasi dito nila tinatanim ang mga ginseng sa area na to. Ayan siya, oh, diba? Para maraming mga health benefits ang ginseng. Ito yung famous nila, yung 6. Marami nga bumibili niyan. Ayan, oh. Iniisip ko kung bibili ako kasi magja-Japan kasi ako, eh. Hindi ako diretsong uuwi sa Pilipinas. Ayoko ng maraming bit-bit. Tapos what if sa Japan bumili na naman ako, tapos mag-accumulate na yung mga pasalubong. Sa Japan na lang siguro ako bibili. Pero if ever punta kayo dito, try nyo guys, parang mura nga siya, 1,000 lang. Tapos marami na yung tea bag na yun, ginseng. So yun guys, kakatapos na ng tour natin sa may DMZ, no? Tapos dito kami binabas sa may City Hall Station ng MRT. Ay, tama ba? MRT ba to? Ayan. Basta City Hall Station. Tapos sabi ko, sige, explore ko na nga lang din yung area. Kasi meron din palang palace dito, oh. Malapit lang sa station may palace. Tinignan ko sa neighbor map. Ang pangalan ng palace is Gangbo. Ay, hindi pala. Ayan, tinignan ko sa neighbor. Ang pangalan niya is Deoksogong Palace. Yan, you may want to consider, no? May palasyo din pala dito sa City Hall. Ayan. No? So yung DMZ tour, more on educational tour talaga siya noon. More on history siya na tour. Hindi siya yung parang fun na tour. Kung gusto niyo ng fun na tour, maybe it's not for you, but it's also an interesting tour, no? Very educational talaga siya. Pero parang nagugutom ako kasi parang wala akong wala akong formal na meal dun sa tour kasi papika-pika lang ako. Hindi pa rin ako nabubusog. Tapos meron ditong sikat na anong pinapilahan nila, ba't ang haba ng pila dito?
Duksugong. Ah, Liege waffle. Yung parang sa ano? Sa Belgium. Ano yun? Ayun nga, meron pinipilahan silang waffle, guys. Yung Liege waffle, kung naalala nyo, nag-Belgium tayo, di ba? Merong Belgian ba? Brussels waffle, tsaka Liege waffle, no? So, yan. May sikat na Liege waffle. Ay, sikat na dating spot pala. Ang dami nagde-date. Ito na naman ako sa, may inggit na naman ako. Dito lang talaga sa Korea, daming couple-couple, no? So kung hindi malakas yung loob mo, parang magi-give up ka na. Parang ayoko na sa earth. Ayoko na maging mag-isa. Tsaka ang sarap kasi makipag-date sa mga spots nila, no? Couples everywhere. So kumain ka, so ayokong pumila dun sa ano, sa Liege waffle kasi mahaba yung pila. Cute na, no? Cute. Ay, cute guys. So, meron lang konting cherry blossom dito sa may City Hall lang. Sa may pala, sa likod. Hindi siya sobrang dami. Pero ayun o. Parang may isang puno na dito. Hindi pa siya sobrang nag-bloom eh. Ayun o. Pero at least nag-start na. Yo, kachat ko si Kim guys, yung friend ko na Korean, yung nakasama ko last time sa Daegu. Tapos sabi niya na nag-reply siya na sana daw I'm having a great time dito sa Seoul. Sabi ko, uy, kamusta na? Kasi parang tagal niyang nawala eh. Ang tagal niya na nawala sa social media. Pero sabi niya, nagpapahinga lang daw siya. Parang ayaw niya ng, parang ang tawag doon? Yung social media detox. Sabi ko, minsan kailangan mo talaga no? Kailangan mo talaga mag social media detox. Pero sabi niya, pero alam ko na naka 100,000 ka na, ganyan. Alam ko yung mga achievements mo. So sabi niya, congratulations, no? Katuwa si Kim, sobrang bait. Ang layo niya lang kasi talaga eh. Hindi kasi siya nasa city, nasa ano siya, probinsya guys. So medyo mahirap puntahan. Sabi niya, very countryside daw yung ano nila. Yung lugar nila, super countryside. But hopefully, next time if marami tayong time, mag-visit tayo ng mga countryside naman ng Korean. Sana mapuntahan natin siya next time yung sa ano talaga nila. Pero sabi niya kasi super ano daw, parang super probinsya daw. Guys, may nakita akong Dunkin Donut oh. Ayan. Dunkin Donut. Tapos siguro magda-Dunkin ako guys kasi para mabawasan yung balanse ng aking T-money. Kasi itong T-money ko, di ba pagkakarating natin dito, nagpa-load ako ng 50,000 won, mga 2,000 pesos siguro yun. Tapos nung ginagamit ko na siya sa train, 100,000 pala yung laman kasi may naiwan pa pala ako last time. So parang dahil 100,000 won to, mga 4,000 pesos yung laman, hindi ko to mauubos sa transportation, hindi ko siya mauubos. So kailangan ko siyang gamitin sa pagkain. Pwede ito sa Starbucks, Dunkin Donut. I'm not sure kung sa McDonald's pwede to. But may nakita kong Dunkin dito. Tara, din na lang tayo magmerienda para mabawasan ko itong T-money balance. So ito yung mga tinda nila dito sa Dunkin Donut. Marami silang types of beverage naman. No? Grape, Welch, low sugar hot choco. Parang gusto ko yun. Grapefruit. Iced hibiscus apple tea. Try ko nga ito for a change lang. To stay. Okay. Sandwich. Yan, may mga sandwich din sila guys. Donut. Yung isang box pero ang dami. Mini lang ba yun? Mga 200 pesos lang yun. Yung isang box. Sige, okay na ako dyan. Payment. And total na 8-4. Magkano yun? Mga 240 ba? 240 pesos siguro. Hala, nasaan yung T-money dyan? Hala, wait lang, walang T-money. So, hindi ko makita yung option ng payment sa kiosk. Gumana siya guys, pero doon ako mismo sa counter nagbayad. So parang wag na lang kayong mag-ganon. Diretso na lang kayo sa counter. Gumana yung T-money ko. So yun guys, I ended up ordering chicken. Pero kalain nyo may chicken sa Dunkin Donut. Chicken tsaka yung tea hibiscus. Kasi nung umorder ako kanina,
hindi ko mahanap yung donut. Tapos parang natatagalan na ako dun sa counter. Tapos chicken yung nakita ko, sabi ko mag-chicken na nga lang ako. Kasi nahihirapan ako maghanap ng donut. Parang nagko-cause of delay kasi ako sa linya. So sabi ko, sige, try na lang natin. Chicken sa Dunkin' Donut. Wow. Sarap. Parang kailangan ko ng kanin. Hibiscus tea. People watching, guys. Pag nag-iibang bansa ako, parang nai-enjoy ko yung people watching. Or even sa Philippines, minsan nagkakape ako tapos people watching lang ako. Parang relaxing siya, di ba? Nakikita mo lang yung mga tao dumadaan. People from different walks of life. May mga kanya-kanyang struggles, pero lumalaban sa life. Ganyan lang, no? Relaxing. I think that's the end of our vlog, guys. Ay, wait lang, parang cute yun. Okay, end ko na. That's the end of our vlog, no? So maraming salamat sa pagsama sa akin sa DMZ tour. So if you want to have a glimpse of North Korea, as in makikita mo sa mga mata. Sabi ng tour guide namin, ang ganda ng weather ngayon, tsaka mahangin. Pag hindi daw humahangin, minsan malabo. Maganda daw yung weather, so kita namin ngayon North Korea. See, you may want to consider DMZ tour, but again, hindi siya kadalian ha. Yung tunnel, mapapagod ka talaga. I'm not sure kung okay siya sa elderlies, medyo mahihirapan talaga kasi pababa. So pag paakyat, tapos gaganong-ganong ka. But it's a nice experience, you may want to consider, no? Pero pag pupunta kayo ng summer, super init, I think. Ngayon nga, naarawan kami. So don't forget your umbrellas, panyo, tubig. And that's it. Have fun. Maraming salamat sa pagsama ulit sa akin today. Marami pa tayong mga gagawin dito sa Korea. May mga imi-meet tayong mga people. So abang-abang lang kayo sa ating mga susunod na vlog na. Cheers! Mag-people watching na ako dito, ha? Hi, YouTube. He's checking my YouTube. Subscribe. I'm subscribed on this guy.